It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm at Lingao. Some stories we're watching this Friday, June 19. President Bongbong Marcos Jr. says he wants former Interior Secretary Ben-Hur Abalos to play a more active role in government, but the chief executive denies any cabinet shakeup. Marcos says current officials are working well together with reshuffle affecting government stability. The president also weighed in on recent developments at the Senate and the upcoming Duterte impeachment trial as he wrapped up his Russia trip today. It's counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again. I want the Ben-Hur to play a more active role in government. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And that they can take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that are priority. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Cheese. I will support whoever the Senate chooses, as long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. Former Ateneo head coach Tab Baldwin's appearance before the NBI has been moved to Monday, June 22. This is in connection with the NBI's parallel probe into the deaths of student athletes Rene Baterbonia and Divine Nadili. This morning, Baldwin appeared at the Criminal Investigation and Detection Group headquarters, or CIDG, in Campo Crame. Earlier, the CIDG chief said that the drowning of Baterbonia and Nadili was not an accident, while the DILG noted inconsistencies in the accounts so far of Ateneo players and the coaching staff as to the June 8 tragedy. Ateneo de Manila University students staged a community walkout to protest and express grief over the deaths of Baterbonia and Adili. The Loyola Loyola School Student Council led the call for students, faculty, and staff to rally in solidarity with the victims' families. Participants said the action was meant to demand justice, accountability, and answers from the university administration. Ateneo seniors also pushed for the wearing of black armbands during commencement exercises as a symbol of mourning and unity. The youth group Samaang Progresibong Kabataan, or SPARC, is calling on the Office of Ombudsman to proceed with the filing of cases against Senator Joel Villanueva. That's over his alleged involvement in the flood control scandal. During a protest, the group said that there should be no delay, citing Ombudsman Boying Remulla's statements weeks earlier that the case was already ripe for filing. A big-time oil price rollback is expected next week. That's according to an industry source of the Philippine Star. Diesel prices could drop by nearly 10 pesos per liter, while gasoline prices may go down by as much as 5 pesos per liter. Final price adjustments will be, of course, announced by Tuesday, June 23, or maybe even Monday. The Energy Department is also expecting a sharp decline in oil prices following the peace deal between the U.S. and Iran. And joining us today, the spiritual the spiritual godfather of political pundits, si Ronald Dalai Llamas.
Magandang hapon, no? Medyo nakakatakot yung mga intro talaga rito. Kaya dumadami kaaway ko eh. Diba? Dalai Llamas. Ang dami nagpadala sa akin ng message na ikaw raw si Dalai Llamas. Yung parehas yata kami ng bumbunan. Bigla kang pinagpawisan Ni Dalai Lama. Of course, no offense to Dalai Lama. It's just recognition of your role Tingin ko in Philippine politics. maraming tututol doon. Maraming tututol. Happy weekend po sa lahat ng tagapakinig natin. Nag-weekend na no? talaga. Oo. After another tumultuous week. Ayan, may tumatawag na naman sa'yo. Tumatawag sa akin, TV5. Ganun ba? Tanong natin si Ami Pamintuan kung anong kanyang tingin dun sa bagong titulo ni Ronald Dalai Llamas. Hi, happy weekend. Siguradong masaya ka na naman, Ed. Weekend na. Baka hindi Dalai Lama yan, baka Lama lang. Yung nandun sa South America na Napaka- yung ano, Lama. Yung parang cross between a horse and a giraffe. Parang camel Mahaba yung yan, leg. Pero napaka-gentle, Ayan yan. napaka-gentle ng animal na yun. parang hindi ikaw eh. Kaya Oo gusto nga. kong, Parang di bagay masaya sa'yo akong eh. ma-identify sa kanya, yung gentleness ng llama. Okay, we take Oo that nga, back. wrong pala, wrong. We take that back. Ha. Teka, Ami, ibig mo sabihin, ako lang nasisiyan pag weekend? Ibig sabihin, ikaw hindi nasisiyan? Masaya ako dahil 950 yung magiging 950 yung magiging price cut sa diesel. Oo, di ba? Tapos ang gasolina, baka 5 piso. Ako hindi. 5 pesos sa gasolina. Ako hindi ako masaya pag weekend dahil mas marami trabaho ko sa weekend. Oo nga eh. Ikaw naman kasi kung saan ka napupunta eh. Yeah, the spiritual godfather of political pundits. Pasensya na po at wala ako rito kahapon. No? Ano nangyari sa'yo kapon? Mukhang you're conspiring again, ha? Alam mo naman, maraming mga Oo nga. meetings, maraming nangyayari. No, May rally pre-trial. daw uli trillion peso march continuation on June 28. Kanyan, yung bagong pangalan, yung White Ribbon Movement. No? White Ribbon Movement. White ribbon na. Mukhang yung trillion peso march ay magpapatuloy naman. Pero yung Oo nga. ibang miyembro ng trillion peso march ay binuo yung White Ribbon March. Ikaw ba yung may Bakit kinalaman white dito? ribbon na? Ha? Wala akong kwenta. Bakit white na? Ha? Bakit Simbolo ng anti-corruption. Yung white Ano yung ribbon. purity? Parang from yellow ribbon to white ribbon. Hindi, ano nga yung ng white? Purity ba yon? Anong ibig sabihin nun? Yes, Kasi yun. sa Parang, morning yun sa parang namin, sa mga kalinisan. Chinese, morning color yon. Parang kalinisan. Dapat linisin yung korupsyon sa ating gobyerno. Naantala ba? Parang sinasabi nila, nasa na yung mga big fish? No? Bakit parang Oo nga. ang bagal? Ang bagal nung mahiya naman kayo campaign ng presidente, lalo na magwa 1 year anniversary na next Ng month SONA. sa SONA. So hinahabol nila yan. Inaayos muna yung Senado Back to regular programming na nga ba? Paano mo, Ami, paano Tapos mo, na ba? Tapos na? Ami, paano mo ayusin Senado? Kalahati may kaso. Yun na nga problema, paano yun? Di ba? Yung, Paano yun? yung Diba? bago mong majority. Madidelay yun. They have to sit there for the impeachment court. Oo nga. Diba? Paano habang nag-i-impeachment, biglang may makulong na naman? Hindi mo pwedeng ipakulong sabay-sabay yun. Paano ka magkakaroon ng 16 votes? Kanya nga, pero paano kung halimbawa ay, may nagpe-preside na judge, tapos yung nagpe-preside na judge, biglang magkaroon ng isang non-bailable Oo nga. kaso. Oh, that's a huge Siya ba inspiration. ay pwedeng tanggalin as presiding judge? Have you discussed Saka that? mababawas. 3 na sila nun, mawawala ron. 3 na. Oo. Oh. Pero ang sabi naman ng mga legal luminaries natin, pag natanggal ka for a case of plunder, definitely yung office mo, yung duties mo as senator, nawala na. Dahil kanyan malinaw yan sa plunder case No, kung ikaw ay isang Pero senador. paano ka nga magbibilang nung 2/3 Di ba bawas mo na yon? to convict? Nako, Bok, that is... Babawas mo na yung 2/3, tapos syempre aakyat sa Supreme Court yan. Yeah. Pero habang nasa Supreme Court yan, tuloy yung trial. That will be contested ad infinitum. Tuloy yung trial, di ba? Oo. Kaya nga, paano ka magko-compute nung 2/3 na yon?
Well, Halimbawa, yun yung binanggit sa amin ng isang dean nung College of Law. Sabi niya, maging practical tayo. Paano kung permanently incapacitated na wala, no? O sa diretso na natin, namatay. Yung member, paano kung bibilangin yung numbers? Saan mo i-base yung numbers? Do you still need 2/3 of 24? tingin ko Sabi niya. bawas talaga sa 24 yon. No? Halimbawa, may 2 mamatay. Sana hindi naman. No? Di 22 na yung bilang Iba-iba mo. sinasabi ng mga abogado. Yan ang problema, di ba? Oo. Anyway, hindi mo natapos yung usapin yan kasi kailangan iakyat eventually sa Supreme Court. Anyway, let's Yes. bring in our first guest for today. We have House Prosecution Panel spokesman Congressman Zia Alonto Adjong. Magandang hapon po, Congressman Adjong, and welcome to Soricon. Magandang Hi, hapon po. Congressman. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon, Sir Ed and Ma'am Ami. Thank you, sir, for joining us. We Magandang appreciate hapon, your Kong. coming in. I know it's a Friday. Pero thank you for coming in. So, teka, let me start with this. May balita kahapon na may kaunting kiskisan daw, o I don't know if kiskisan is the right word, dun sa pre-trial conference, but we haven't gotten much detail yet kung ano yung medyo naging source ng init doon sa diskusyon. Are you free to enlighten us on that? Walang nabalitaan lang natin kasi wala din tayo doon. No? Ang nabalitaan kasi natin yung mga proposed stipulation ng defense, in-expect nila na i-accept na nito ng House Prosecution Team. So, under no obligation naman ang House Prosecution Team na i-accept na lang ng i-accept yung mga proposed stipulation and stipulation facts ng defense. So, nandun lang naman is either you deny or you accept. Wala namang other reason for that to be able to subject it to a further discussion. So, ano po yung yun stipulations? po yung ano yung Hello? stipulation? Sir, ano po yung stipulations that were controversial? Oh yeah. Well, may mga proposed stipulation ng defense na gusto nila ang House prosecution na i-adapt nila. Opo. So, ang purpose naman ng pre-trial conference is either you accept or you contest or you accept yung proposed stipulation. These are factual allegation ng bawat kampo. So, wala naman talagang dapat subject to further discussion doon. No? So, what the defense wanted sana is, according to what we have heard and learned, gusto nila i-accept na lang i-accept ng prosecution panel. So, hindi naman po pwede yun. No? Kaya nga sila nakaupo doon para i-contest nila o i-accept nila yung mga proposed stipulation of facts ng bawat magkabilang panig. So, yun ang ating ating nalaman kung bakit medyo nagkakaroon ng technical maneuvering ata yung ginagawa ng defense para ma-delay at medyo humaba yung usapan sa pre-trial conference. Well, sir, I was So, wondering paano lang... pong nasettle yung issue? Paano Yun nga nasettle po. yung issue? Yun nga po, sabi po ng Clerk of Court, si Secretary General Attorney Bantog, na wala naman talaga siyang kapangyarihan din to resolve such issue. Ang parati na po niya sinasabi na ito naman talaga yung pre-trial conference is to accept, halimbawa sa stipulation of facts, i-accept lang ng kabilang panig o i-admit nila. Kung hindi nila i-contest nila, kung i-contest, i-re-record na lang yon. Tapos yun na lang magiging paksa doon sa trial. Kaya nga pang sinabi niya, mas maganda na lang na mag-submit ka na lang kayo ng yung proposed stipulation ninyo of facts in writing. And then mag-comment na lang sa magkabilang panig para hindi na humabang diskusyon. Kasi parang yun ang gusto ata ng defense, humaba ng diskusyon para I don't know kung baka i-delay, itong pre-trial conference. Sir, I suppose when you say stipulation, I suppose what you mean is parang premise. These are premises yung that mga we will facts agree on, parang gano'n. These are factual allegations po na very basic lang po kung halimbawa. Just give you an example, no? Opo. Kaya nga may pre-trial conferences para mas simplify yung pag-uusapan sa korte. Kung ano i-include sa korte. Halimbawa, sabihin po natin na okay, the Vice President requested for confidential funds. Whether you accept this as our allegation is that she requested a certain amount
ang allegation is that she actually, kumbaga, sabihin natin na misused this. So, would you accept this the fact that this factual allegation? So, ang pwede mong i-admit doon is that yes, she served as a Department of Secretary for some time, but ang i-deny mo doon is yung request, for example, yung pag-ilustay ng confidential fund. So, doon yun mapupunta doon sa mga issues na pwedeng pag-uusapan sa korte na po pwedeng magpresenta ang prosecution panel ng kanilang ebidensya na ito talagang confidential funds ay hindi nagamit sa tamang paraan. So, para mas simplify yung pag-uusapan sa korte, so, ang sa depensa, meron silang mga proposed stipulation of facts na, of course, ang House prosecution team, hindi gusto nilang i-contest. Ang gusto ng defense, i-admit na lang nila or i-accept na lang nila. So, doon nagkaroon ng medyo mahabang diskusyon. No? So, wala namang obligation ang House prosecution team na i-accept. Kung ganun lang nang-accept sila, bakit may pre-trial conference pa? Bakit may allegation pa? Kung ganun, diba? So, yun ang pagkakaalam natin kung paano nagkaroon ng exchanges. To a point na nag-suspend sila at pumasok sila sa isang room para mag-agree na lang na okay, medyo humahaba yung diskusyon, mas maganda na lang na mag-submit kayo ng kanyang proposed stipulation of facts in writing. No? Kasi ang gusto ata ng defense, pag-discussan pa ng mas mahaba. Well, in fact, hindi naman talaga to subject for discussion kasi it's either you accept or you contest the proposed stipulation of facts, factual allegations of ng mga charges, no, as contained in the impeachment articles of impeachment. Kong, how do you finalize decisions? Nagbobotohan ba kayo? Nag-a-achieve ba kayo ng consensus? No, ano yung rules nyo for deciding na ito yung masusunod? Well, sa House prosecution team po, nakalatag po kasi yan ng yung articles of impeachment. Klaro po yan kung ano yung mga allegations, very specific po . Halimbawa sa confidential funds, yung bribery, yung unexplained wealth, kung ibabangga po sa salin niya, pati na rin po yung threat, no, sa ating presidente. So very specific naman po yung allegation, very specific din po yung mga accusations na may papresenta ng House prosecution team. Kasi magmamatter po talaga doon yung pag-reconcile nung Sabalia et al. Na complaint, pati na rin po yung Cabrera et al. Complaint. Yun po yung ni-reconcile during the confirmation hearings at yun po yung naging paksa nung articles of impeachment na ito. So basically, if each articles, meron pong corresponding evidence yan. At the same time, yung ipapresenta po din ng mga witnesses, no? Both material evidence and testimonial evidence. So, party po yan sa pag-usapan sa pre-trial conference. Yun nga lang, ang natapos lang nila is yung dalawang article. Article 1 and Article 3. Yung Article 1 po, kung hindi ako nagkakamali, is yung threat, no? Article 3 is yung bribery. Yung set 2, yung Article 2 and Article 4 ay sa Monday na yung pag-marking ng itong evidence as exhibit. Ang ibig ko sabihin kong ay kung halimbawa hindi kayo magkasundo sa pre-trial meeting, how do you settle that? How do you move forward? Ang pre-trial conference po, yung clerk of court, i-record na lang nga po niya ito. Kung di naman po magkasundo kasi lahat naman po kino-contest yung stipulation of facts, ma-include na po ito doon sa possible na pag-usapan. Ang korte naman po yung magde-decide at saka ma-specify niya, ma-simplify niya kung ano yung mga pinropose na factual stipulation of facts. Ibig sabihin yung mga factual allegations as contained under both camps, no, as contained under the articles of impeachment in the case of the defense, kung ano yung counter-argument nila na i-offer nila. So yun po yung magiging paksa ng trial. So ang sa trial conference naman is, ang purpose naman doon ng clerk of court is mag-record lang kung ano yung in-accept na proposed stipulation, ano po yung kino-contest na proposed stipulation, para alam po din ng korte kung ano yung hindi na pag-usapan sa korte. Halimbawa, example lang po, a stipulation of fact i-offer namin is mag-asawa, si Attorney Manscarpio at saka Vice President.
I'm sure hindi naman po pwedeng i-deny yun, wala namang magdi-deny yun. So hindi na yung pag-uusapan pa sa korte, hindi na yung pagdidibatihan na magpo-propose ka pa o magpo-present ka pa ng witness para patunayan na mag-asawa nga sila. So mga ganun po na mga very simple kasi si-simplify mo yung pag-uusapan natin, pag-usapan sa korte. Kumbaga may set of parameters na ito yung inaccept, ito yung inadmit, at ito yung kinontest. So itong kinontest, ito yung pag-usapan natin sa korte at doon magsusupply na ng ebidensya and counter evidence both the prosecution and the defense. Congressman, matunog ngayon ang balita na baka si Senator Chis Escudero maging presiding officer doon sa impeachment court. Do you have any thoughts on that? At kami naman po ang ating posisyon diyan is kung ano po yung magiging desisyon ng korte, ng Senado. Halimbawa, susunod naman po ang House Prosecution Team sa magiging direktiba ng ating Senado, no? Kung sino po yan ng upo diyan, hindi naman po makakaapekto sa magiging ebidensya, presentation ng ebidensya ng House Prosecution Team. Pati na rin po yung ipopresenta ng mga witnesses. So, that's entirely up to the Senate kung paano po nila pagalawin yung impeachment court. Ang importante po sa amin, Ma'am Ami, talaga is gumugulong na nga itong sinasabi po nating impeachment trial na ito. Matagal na ho natin pinag-uusapan ito. Parati ako nakikinig kay Secretary Llamas. Ito ho masyado yung paksa niya. Ibig sabihin, the whole country is really invested in this. So deserve na nga po ng taong bayan na magkaroon talaga ng actual na impeachment trial. So yun lang po talaga yung aming position dyan, na impartial ang magiging korte at tuloy-tuloy at mabilisan na maumpisahan po ng impeachment trial na ito. Yes, sir. Well, sir, actually, we do recognize that you are, of course, acknowledging the independence of the impeachment court and that they, of course, have their own prerogative to select kung sino magiging presiding officer. But at the same time, of course, I'm sure you're also aware that a lot of people are wondering how the prosecution panel feels personally, considering na si Chis Escudero had a huge role last year doon sa delays doon sa convening ng impeachment court. I don't want to get you into trouble, pero would you want to talk about that? I mean, on a personal basis, and in your conversations, agam-agam man lang Opo, within and your the conversations with your prosecution team. colleagues. To be I'm honest sure it's with been you po, talked about. Ma'am Ami, no, Sir Ed, personally, I think this is already water under the bridge. What is good about this new impeachment complaint is that it has started already. The Senate has already convened into impeachment court. They have already taken jurisdiction over the articles of impeachment. In fact, they have already also started the pre-trial conference. So if we go back to the past, it will not do us any good. So I think the good thing about this is that it's moving forward, and that's the kind of attitude that we'd also have to adopt. No, moving forward. No, so again. That's my own personal take, and I believe the House prosecution team would also be focused on how they would present the evidence that they will provide present and provide to not only to the court but even to the general public. So whoever sits there as a presiding officer is already immaterial in a sense that we already have a solid evidence to provide to present to the court, and we hope that the whole Filipino nation, they've been invested in this discussion for more than a year now, are also eager to watch the actual impeachment trial, and so that's actually where we're coming from, and that's actually is the priority of the House prosecution team now. Siguro, Ed, ibig sabihin ni Congressman Adjong ay kung meron man kami mga personal feelings, amin na lang yun. Amin na lang yun. Huwag mo na kaming tanungin tungkol dyan. Well, kasi institution po yung pinag-usapan din dyan natin dito. Accountability mechanism ng ating saligang batas. So we really have to stick to that. No? Hindi naman magmamatter talaga kung how do I see this person or my own personal. If we talk about personal preferences, I have just a few, no? But it does not matter kung how I view some of the senators. But what is important is that as an institution, they have already moving forward with this impeachment complaint. May concern din ba kayo kung sakasakali dahil pinag-uusapan to ngayon ng lahat
paano kung madagdagan pa yung mga senador na makukulong without bail for plunder? Well, ma'am, Paano na yung bilangan natin dyan ng ilan ang kailangan boto to convict? Kasi mukhang pag plunder, ang sabi ng ibang abogado, no, automatic, hindi ka na pwedeng mag-perform ng legislative functions well, sana hindi or po to sit in mangyari. an impeachment court. Pero sana po hindi mangyari yan. No? Wala naman may gusto niyan eh. In fact, I'm sure wala naman sa atin talaga na ine-expect na mayroon pong dalawang senador na mag-face ng legal problem, no? Na to a point na hindi sila makakadalo o makakaboto sa impeachment court. So sana, kung meron pong mga ganyang pangyayari, sa akin lang palagay, and I don't think this would reflect the entire position of the House prosecution team, I would hope that it will not definitely delay. I hope it will not delay the process, no? Kasi ito pong process na ito nakatie up dun sa institution ng Senado. Hindi po ito nakatie up sa individual membership ng Senado. Kasi ang sinasabi naman po doon is the Senate and not the composition of the Senate. So kung meron pong ganong pangyayari na sana hindi mangyari nga, kaya nga para sa akin, lumalabas nga po yung fresh outlook on how we should apply the constitutional requirements when it comes to the two-thirds vote. Kasi sabi nila, yung mga legal luminaries, the Constitution is alive. It should be also responsive to the current situation in our country. Now, unfortunately, the Senate has reduced its numbers. Naging 22 ang posibleng maging active member. Ibig sabihin, those who can able to vote. So if the Constitution would say na all members, and with this current setup now in the Senate, we don't want also the Constitution to be neutered. Ibig sabihin the Senate also to be neutered na hindi sila maka-response doon sa kanilang exclusive power to try and decide the impeachment articles of impeachment. So kami, kung tatanungin po ako personally, and again, I do not want to speak on behalf of the House prosecution team, I think it's practical also to look into this new school of thought na kinakailangan responsive ang ating constitution, alive and buhay ang ating constitution, at the same time functional po ang ating Senado, na kung magkakaroon po tayo ng open trial, dapat yung huwes na indispensable ng kanyang presence sa trial ay kinakailangan yun ang ma-secure, yun ang maging basis para doon sa pag-allow or pagbibigay judgment sa magiging desisyon ng Senado. So kung hindi nila kaya pumunta, ang tanong kasi saan ka ba naman nakakita ng trial na wala yung judge, di ba? So I think that's the tone that we are hearing now from our legal luminaries. Now maybe it's time also to probably have a more practical view on the implementation of the constitutional requirements of a two-thirds vote. Hindi lang kasi impeachment, Ma'am Ami, even yung exclusive powers ng Senate. Halimbawa, yung occurrence ng treaties, paano naman magkakaroon ng Senado kung very strict ang application natin na dapat two-thirds. So ibig sabihin hindi siya functional Senate na, which I doubt if the framers of our constitution would like to have to have a Senate that is not responsive. So I think these are the things that legal luminaries are coming out with this new and fresh outlook on how we implement the constitutional requirement ng pagboto po sa impeachment court. Pero sir, we're not lawyers kasi. Is there any way for us to be able to get the Supreme Court to rule on that and therefore give jurisprudence on that issue? Or do we have to wait for Actionable. for an impasse in the Senate na hindi makagalaw dahil pinagtatalunan na, and by which time lalong madedelay lahat? Ako may humble opinion po, no. The court, kung ako lang po tatanungin nyo, the court will not be able to act on matters without a controversy that is happening, no? Oo. Walang actionable. Actionable. So kung darating po sa punto na magkakaroon ng issue dahil sa boto, hindi maka-decide, let's say ang Senado, kasi try and decide hindi maka-decide, wala ho silang magiging conclusive resolution by form of either conviction or acquittal, mukhang doon po pupunta
doon na actually magkakaroon ng clarity din, no? Kung ano yung magiging interpretation or jurisprudence halimbawa ng ruling ng Supreme Court pagdating dito. But ang sa amin lang Sir Ed is that we're actually working to present this evidence, and then the numbers that we're still looking at is 16. No, kasi yun naman talaga yung nandun sa ating constitution. Parang yun ang sure ball. Parang sure ball. Without my court, in the absence of probably the Supreme Court interpreting this, yun talaga yung nakasasaad doon. No? Whether we like it or not, yun talaga yung sinasabi ko. Pero sir, kasi ang malamang mangyayari niyan, kung sakali lang magkakabotohan at pagkatapos ng pagkahaba-habang trial, tapos magkabotohan, saka lamang magsasampa ng kaso sa Korte Suprema Oo, para syempre. magdesisyon You need an kung actionable case. Oo, di ba? Kumbaga sa kaduluduluhan na matapos yung lahat ng suspense, meron pang Talagang Wala ganyan, kang magagawa. Oo nga, Talaga, eh. Pag hindi siya justiciable, justiciable is the word. Pag hindi siya justiciable, wala kang basihan. Kailangan mo ng actionable case. Tanong ko lang, ano yung 2/3 ng 22? Si Abby talaga. Mukhang nasa 14, 7.5 ba? Or 15. basta na 14 and a half ba pwede sorry, yan? 14, 15. sorry, one-third pala, 14 and a one-third pala half. yun. Oo. 15. Mga 15 siguro. Opo. I-round off ba yun sa 15 o sa 14? Hindi, has to be two-thirds or more eh. 2/3 eh. 2/3 or more. O, di 15. Hindi pwedeng a little less than two-thirds. Hindi pwedeng 14 and a half. 14 and a half nga eh. 14 and a half. Paano yun? Pag 22, ano? Ano yung boto doon na kailangan? Kasi kung 21, ang two-thirds is already 14. Oh. Yeah. Kaya so, nga. Pag so Kaya kung 22 yung ano mo. Pag 22, around 15. 15 yun. Oh, has to be 15 or more. And then 24, of course, is Ganun ba yun? 16. Oh, it has to be two-thirds or more. Hindi naman pwedeng less than two-thirds or a little less than two-thirds. Oh. Tsaka kung 14 and a half, sino yung half? Yung hindi masyadong decided, may nag-aalangan na gano'n. Langanin. May naisip ako. May gano'n Congressman, ito po, I've been at a loss on how to describe yung depensa ng kampo ni VP Sara kasi I suppose the gentlest way of putting it is it's very mysterious kasi they don't seem to be putting up an active or a proactive defense so far. Are you getting the same the same vibe as to how they've been arguing or failing to argue the defense? Sorry sir, but I didn't get the entire your question kasi medyo nagpa-fluctuate po yung... Yes sir. Yes sir. What I was saying was I've been at a loss on how to describe yung defense ng grupo ni VP Sara. Parang Kong, anong basa nyo Anong basa nyo kung at anong this defense? point sa attitude nitong kanyang defense? Lalo na dito sa pre-trial at yung mga kanilang mga preparasyon. Parang it doesn't seem to be very active or proactive defense yet. Well, kung Lang sila babasahin, madaldal sa media. kung ibabase lang po natin yung nangyari po kahapon, talagang in-expect natin na since wala ako talaga silang in-offer na counter-argument, no, yung specific na mga ebidensya to counter and answer the allegation. Ako, in-anticipate po namin talaga na they will raise many motions, technical, para magkaroon ng delay. Yun naman na nakita natin from the start na i-delay itong proseso na to. Pero hindi rin tayo papayag nun, no? Kasi ang gusto talaga natin din is kung wala kayong may offer, let's go to the trial, no? Kung panay yung ano nyo, panay yung questions niyo or panay yung pag-deny niyo o pag-contest niyo ng mga stipulation of facts, let's go to the court and then discuss it in an open trial. So, wala talaga sila na-offer. Ganun talaga yung mga witnesses ng mga House Prosecution Team, inadapt nga nila yung iba. Hindi na nga namin alam kung ano yung trato nila dito, kung hostile witness or what. So, kung babalikan po natin yung pre-trial brief nila, talagang andun pa rin yung sentiment na gusto nga nila i-dismiss na ito outright ng Senado. So,
mukhang magkakaroon talaga ng mas maraming technical maneuvering to a point na baka iniisip nila, baka magsawa ng tao kung puros lang illegal technical jargon ang marinig nila sa trial, no? Pero we anticipate this already, and meron ho naman talaga tayong way of countering, no, whatever strategy that they have. Kasi nga dahil wala nga talaga silang may offer, hindi nga nila nasagot saan napunta yung confidential funds, bakit hindi nagtungma yung salin ni VP Sara, pati nga rin po yung income niya, bakit sabi ng PSA wala daw record sila Mary Grace Piatos, wala ding record si Kokoy Villamin. Bakit sinabi ng NBI na itong pagtatrete ng Vice President ay hindi doktor, ang sabi naman ng kabila kasi gumagamit lang daw sa figures of speech. So, mga ganitong klaseng bagay na hindi naman nila na-explain, hindi naman nila nabigyan ng kasagutan para at least malinaw sa korte kung ano yung magiging basihan nila ng kanilang ebidensya para patunayang hindi tama o mali ang aligasyon laban sa Vice Presidente. Wala eh. So, ako in-anticipate ko na it's going to be more, they're going to be, they're going to approach in terms of their strategy to present their defense, medyo technical talaga ang gagawin nila. Pero Congressman, ang inaasahan actually natin, they will pursue the argument na walang basis yung kanyang pagkaka-impeach eh. Yeah. Based on the procedures followed sa House, kaya yun ang pagkaintindi namin na yun yung initial salvo nila. Susubukan nila na pwede bang pakidismiss na to, everything outright dahil walang basis yung pagkaka-impeach niya sa House. Pwede bang ganun ang i-pursue nilang track o kailangan sagutin nila lahat ng accusation sa articles of impeachment? Well, Pwede bang muna sila, yun munang track na yun ang habulin nila? well, Walang basihan tong impeachment na to. klaro naman talaga, Ma'am Ami, no? From the very start, yun naman talaga yung gusto nilang ipahiwatig, no? Pero this is the direct opposite of what they have been saying. Na ready na kami, hindi kami pupunta dyan sa confirmation hearing kasi mini-trial dyan. Doon na lang kami pupunta doon sa proper forum, which is, well, we believe that's the Senate they're referring to. Now, we will answer the allegation at the proper forum. Pero at opposite yung nangyari. Still, yung sinasabi nila, mini-trial yung ginawa, yung parati po nilang mga complaints nila na questioning the entire process. Na tapos naman tayo sa stage na yon, no? We've already passed over the stage na pag-usapan pa yung procedural. Pero Congressman, nothing stops them from pursuing that argument before the Senate. Ayaw nila yung i-pursue dun sa House kasi feeling daw nga nila, wala naman silang pag-asa dun sa House. Can they pursue that argument sa Senate bago magpunta sa articles of impeachment? Well, they can do that, no? Kasi yun naman talaga yung very clear naman po, Ma'am Ami, na yun naman talaga yung strategy nila. But the question is, will the Senate act on the request? Kasi alam naman po natin, wala naman pong discretion ng Senate to outright dismiss the articles of impeachment. Kasi ang sinabi naman po doon sa Constitution is to try and decide and no other things. No? Yun lang naman talaga po yung sinabi doon. So, we don't see any reason for the Senate not to proceed with the impeachment trial. No? Lalong-lalo na po, Ma'am Ami, ngayon, tumataas po yung survey ng ating taong bayan na gusto nang magkaroon ng impeachment trial. Hindi lang po ang mga Senado, ang taong bayan nakikinig dito at nanonood sa mga pangyayari dito ngayon sa impeachment sa pre-trial conference. So, I don't think the Senate would be able to have that luxury of maybe, risking the reputation and integrity of the institution by simply dismissing this case. Na they know naman, and we all know, that it's no longer an option for them but to try and decide. Hindi nila pwedeng i-dismiss yan. But it only speaks about how unready they are and how really yung mga sinasabi po nila na handa kami at doon kami sasagot sa Senado, tapos babalikan naman po nila yung kanilang gustong mangyari na i-dismiss ang kaso. Kung ready naman po sila, bakit di nila ilatag ang kanilang mga counter evidence? Mas mabilis. Kapag ganun, prinisinta nila yung argument na yun, it will have to be
put to a vote, no, by the impeachment trial court. The prayer really is to dismiss it. So I don't think that would even be a subject to a vote. Hindi siya pwede. That Kailangan is our dumiretso sa understanding. articles of impeachment. Yes, that is our understanding. If they question the entire process, question the jurisdiction, because parang ang sinasabi nila, kasi magkadugtong talaga yan, Ami, you cannot just respect one institution and then exclude the other. The initiation Yes. of the impeachment trial starts with that's an exclusive power of the House. And then to try and decide is the Senate. You cannot just discount the other one and then say, okay, we will respect the institution of the Senate, but what we want you to do is to dismiss it, because the other aspect in this whole impeachment process is flimsy and constitutionally infirm. So hindi po pwede yung selectively recognizing one institution and the other one is questioning it. So mukhang that alone is a flimsy argument, which I don't believe the Senate will be able to even to risk their reputation. Now that we are finally seeing that the impeachment trial is moving forward under this new leadership, I don't think the Senate has that can even have has the luxury of risking the integrity of the institution by simply giving in to the request of the defense. Na alam naman natin kaya nila to gusto dahil wala naman talaga silang may offer na sagot na lahat ng mga allegations ng House Prosecution Team. Okay? Okay. Ralph, ikaw. Tanong ko. Okay na ako. Dahil malaking bahagi naman dito, pagsimula na ng impeachment sa July 6. Yeah. Yes. Ang masasabi lang natin ngayon, mga hula. Huwag naman hula. Educated guesses. Yes. So, Oo. Kung panghuli na, kamusta ang paghahanda nyo sa prosecution team? All systems go na ba kayo? Sino ba yung spokesperson nyo? Dahil mahalaga dito yung optics eh. Di ba siya? Saling po sa House Prosecution Team, ako po at saka si Congresswoman si Reneco. Unico. Yeah, silang dalawa. Pero yung private prosecution, meron din ba silang spokesperson? O kayo na yun? Sa ngayon, pinag-usapan po yan, sir. Kung sino po yung magiging spokes ng private prosecutor. So isa po yan sa pinag-uusapan, isa po yan sa pwedeng mangyari na mayroon pong separate or mayroon pong additional na spokes para magsalita dun sa private prosecutors. No? At mag-explain sa day-to-day na kumbaga legal na mga pangyayari sa impeachment court po. Okay. Okay. We'd like to say thank you sa ating panawin, si House Prosecution Panel Spokesman, Congressman Zia Alonto Adyong. Maraming salamat, sir, for joining us today. Shukran. Maraming salamat Thank din you, po sa inyo. Congressman. Thank you po, Ma'am Abby. Yes po. Assalamualaikum. Mabuhay po kayo. Waalaikumsalam. Salamat, Kong. Okay. Pahabol lang, may media advisory nga lumabas coming from the Senate. The closed-door pretrial conference for the impeachment trial of VP Sara Duterte resumes on Monday, of course, on June 22. Media coverage is not allowed. Due to space limitations and security protocols, only Senate beat reporters, photographers, and cameramen or their alternates will be allowed entry into the Senate premises. Additional teams will not be allowed. So, hindi na pwedeng maghabol ng karagdagan yata. Yeah. So, Talaga yun. naman normally ang mga pre-trial conference hindi pinapakoberan. Yeah, magkagaya kahapon na hindi siya open to the media. No, pero hindi lang yun eh. Pati yung yung entry into the Senate mas mahigpit na. Only Senate beat reporters, photos, cameramen, or their alternates will be allowed entry into the Senate premises. Additional teams will not be allowed. Yun, yun ang mas bago siguro doon. Hindi lang doon sa coverage ng pre-trial conference, pero yung mismong entry into the Senate premises. Malaki-laki na rin yung mga accredited nilang yan. Actually, that's also true. Marami-rami na yan. Okay, so yun. I suppose we will go into a break for a few minutes. You're watching StoryCon on One News. We will take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.
developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course, joining us via Zoom. Oh, yeah, now I think we have Regina Lay via Zoom. Wala pa, mamaya pa. Sige. Si Reg is busy with another program right now, but we of course have Ami Pamintuan of the Philippine Star. And in the studio, ang ating spiritual guru ng Dalai mga Lama. politiko, si Dalyama lang, Ronald Dalyama. Dalai Llamas. Ano yan? Ang may pakana niyan to, si Alexus Moore, tsaka si Ricio Jedediah. Sila nag-suggest na... Ano bang address ng mga yan? Llama lang, llama. Tinatakot no? Ikaw talaga. Ikaw ngay inalagay sa pedestal bago itulak. No. Ikaw naman, you should be Subdued? no, that's impossible for you to do. So, yeah, in a few minutes, we're also going to be having si former Senator Antonio Trillanes. We're bringing him in right now. We have a lot to discuss with former Senator Trillanes, among other things. Bumibitaw signal. Okay, but we'll keep on trying. Pero he's already committed to come in sa program. I think we're having some signal problems. Ami, ano iba yung story ngayon? What's your big story for coming out for Saturday? Iniintay lang namin yung pagbalik ni President Marcos. Mukhang walang masyadong na fulfill dun sa Russia, no? Except of course, tayo yung chair kasi ng ASEAN eh. Kaya meron daw 24 na Filipinos who will be sent back by Russia. Released? Nasabit sa Siberia, no? Pero hindi pa daw sure yung kung kukuha tayo ng, I guess balik na yung sanctions sa Russia eh. Hindi daw sure if you're talking na about bibili tayo ng langis sa Russia. I think that's At been mga shelved. investment, hindi rin sure. I think that discussion on oil has been shelved because of what the president also called geopolitical considerations, which I think is in reference to the sanctions imposed by the US on Hindi lang Russia. US, Europe. Yan na nga. US tsaka Europe. So ayaw naman natin i-sacrifice yung relasyon natin Yeah. sa Europe tsaka sa US. Kaya Saka may papalapit na weather disturbance, si Francisco. Si Francisco. Oo, Joby, ano yan? Entering the Philippine area of responsibility. Yan. simula na ng typhoon season eh. Hindi, Almost. papasok pa lang. Papasok. Ang mga literal na bagyo, sila na ngay papasok. Yung mga figurative na bagyo, medyo Ba, ang lalim mo. Ang lalim mo deep mo Napaka-waxing philosophical ka. Parang hindi philosophical yun. Parang hindi philosophical. Parang pilosopo yun. Okay. I think we have Nakikichismis kami already... dun sa yung cabinet revamp eh. Wala pang... bakit bilanggit si Ben Hur, no? Oo nga Kung hindi biglang lumitaw Teka, Ami. Hindi naman pala i-appoint. Tapos binanggit, di ba? Kaya nga, bakit pa bilanggit, di ba? More active role daw. Teka, Ami, we already have former Senator Trillanes on the line. Let's bring him in. Okay. Senator Trillanes, welcome back to Storycon. Hi, Senator. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am, Ed at Ronald. Magandang hapon din Ang po. hapon, Senator. Long time no see. Sir, simulan ko na doon sa may pahapyaw nung isang araw o isang gabi si Pulong Duterte na supposedly meron na raw ICC arrest warrant laban kay Bongo and 2 police officers. That's according to Pulong Pero mukhang nagde-deny naman ang DILG. Would you by any chance at DOJ, would you by any chance happen to have any information? Ito po, ang base sa impormasyon natin ay wala pa pong warrant na nai-issue after nung kay Bato. So wala pong warrant kay Bongo at kung kanino man. Ito po ay I think ina-agitate lang niya yung kanilang base para ipakita na ito, na talagang arbitrary yung pag-i-issue ng mga warrant. At let me take this opportunity para maka-clarify. Ito pong mga warrants po na i-issue, kung darating man yan, una-una hindi malalaman ni Pulong yan. Yung tatay nga niya, si Digong, hindi nalaman na may warrant na siya. Tama. So hindi nila malalaman po yan.
Ngayon, opo. Pero ito po, ang basihan po ng mga warrant na yan ay yung sa mga krimen na ginawa nila nung tayo ay miyembro pa from 2011 to 2019. At ito, may jurisdiction po yung ICC dyan, base na mismo sa Korte Suprema. Kaya yan po kasi yung naratibo nila na kahit sino na lang daw ay pwedeng damputin ng ICC arbitrarily. So hindi po yan. Hindi naman tayo nag-commit ng EJ case. Kaya wala po tayong kailangan na ialala. Ganun po. Yeah, well, we were Senator, also... matagal nang nalilink si Senator Bongo dyan sa EJK, although not in the law enforcement side, no? At alam natin na si Royina Garma, ang isa sa critical witnesses, kung sakasakali lang, na makakapag-implicate sa kanya dun sa reward system. Yun yung issue sa kanya, hindi ba? Baka pwede nyo kaming linawan doon. Kasi nakakalimutan na rin yun ng mga tao. Okay, ito po, yun po yung unang informasyon lang na si Bongo ay paymaster dito. Kumbaga Opo. siya yung tagabayad nung tagabigay ng reward. Pero base po Yes. sa mga testimonya nung ilang mga witnesses pa aside kay Colonel Garma na itong Yes. buong EJK operations, dalawa ang sangay niyan. O, galing po yung utos kay Digong, siya yung pinakang mastermind, siya yung nagtaga-utos. Mastermind naman dun sa operation sa PNP, si Bato de la Rosa, ginamit niya yung PNP organization dun sa Tokhang, Oplan Tokhang. Yan po yon. Dito naman sa kabilang sangay, si Bongo as a mastermind o co-principal, siya naman yung special operations nung EJK na yon, na ang pinapatay nila yung mga karibal na na cartel or operatives nung cartel mismo nila Michael Yang. So lahat ng kalaban nila sa operations na yon, ito yung pinapatay. Ito yung mga Chinese na nasa kulungan na, pero pinapatay kasi nag-ooperate karibal nung kanilang drug cartel nila, Digong. Oo. Si Bongo po ang in charge po ng operations na yon. So yun yung accusation against Bongo. It's not just Royina Garma. Hindi lang po si Hindi lang yung Garma istorya ang- ni Royina Garma pala, yung nililink sa kanya. Opo. Marami pa pong nag-testify na mga testigo against kay Bongo dito sa Special Operations Group na itong EJK. Yun po ang kanilang modus. But sir, So have you're those saying testimonies directly been... involved siya, hindi lang siya paymaster. Hindi lang siya paymaster, Hindi lang kundi po. operator? Yes. Siya yung isang pinuno ng Special Operations Branch nung buong EJK or War on Drugs ni Digong. Ang pinapatay yung mga karibal na drug lord or yung mga ninja cops na hindi kasama sa grupo nila. Yun po yun. Pero sir, aside from Garma's testimony before the Senate, itong sinasabi niyong ibang witnesses linking Bongo to other cases of killings, this time involving Chinese drug lords, ito po hindi pa made public. We have not heard of these yet in ngayon public. ko lang Tama narinig ba? yan, yeah. Opo, hindi public yon. Even yung testimonya ni Colonel Garma na mas extensive, hindi po na-publicize yun. Yung na-publicize lang ho, yung mismong pinatay nila dun sa Davao Penal Colony, yung operation na yun. Yes. Pero meron pang ibang mga operation na sinanction ni Bongo as part of that Special Operations Branch. Sir, Sino yung head nung grupong sinasabi niyong involved in drugs na pinoproteksyonan nila? Si Michael Yang po, yung Si drug Michael cartel Yang, nila. operator. Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, in partnership with Digong and family. Tapos yan, sila Bongo. Yan po, grupo nila yan.
Sir, these testimonies that you're talking about, these testimonies that we have not yet heard of because they have not yet Yeah, been made public. yes. Hawak na po ng ICC ang mga testimonyang yan at saka mga witnesses na yan. Tama ho ba? Or you're Yung still in the iba po. process of doing it? Lahat po yan base sa mga interview nila. Kasi bawat potential witness ay binivet tapos ini-interview nila. Sa yan po yung mga testimonyang lumabas doon sa mga prospective witnesses na yon. Yun po. Yung iba nasa kanila na, yung iba ay pinoproseso pa. That's interesting kasi sir, by your account, hindi lang administrative ang papel ni Bongo sa mga pangyayari. At Yes. least by your account and the account of these witnesses you're talking about. Opo, siya po yung nagbibigay ng clearance ng green light. Pero ito po ay may kumaga pre-approved na ito ni Digong lahat. So kumaga si Digong sa kanya yung buong master plan, yung approval, yung operations, si Bato sa PNP side, si Bongo dun sa special operations side. So sila na lang on their level nag-approve na rin sila ng mga operations. May involvement ba dyan si Pulong? Kasi I remember merong testimony nun, di ba? Yung from the customs broker, linking Pulong to drug deals. Kasama din ba Doon siya sa dyan? doon po sa EJK side, wala po siya, hindi siya kasama sa operations nila. Pero doon sa Drug operation. doon sa custom, yung mga smuggling, doon po siya Yes. na-implicate. Doon sa pagpasok ng mga droga doon. Yun po yan. So, yun yung testimony nung customs broker, remember? Merong ganon na Opo. inimbestigahan ng Congress. Tama ba yung Yes. testimony nun o nagtutugma dyan sa mga records ng ICC? Hindi po sa ICC, kundi yung records dito sa local law enforcement natin. Yung sinabi ni si Mark Taguba, yun po yung Mark Taguba, customs yes. broker na nagbabayad sila doon sa Davao Group na pinangungunahan ni Mans Carpio at saka ni Pulong Duterte. Yun po yung kanyang testimonya. Yes. Tapos ito ay kinoroborate ni Jimmy Guban. Ito yung customs police na nakahuli sila, naka-intercept sila nung isang magnetic lifter. At yun din naman ay kinoroborate muli ni Mr. Ramil Madriaga. So marami pong yan. Tapos si Las Cañas, nag-testify din siya. Doon naman sa Davao na customs, doon sila na involved yung grupo nila. So ang kakumpetensya, yung sinasabi niyong ina-identify ng grupo nila Bongo, yung kakumpetensya niyang Davao Group. That's what you're saying? Opo. Kakumpetensya ng Davao Group dun sa illegal drugs. Kasi may mga ibang triad na nagbibigay ng supply. So, gusto kasi nilang i-monopolize yung supply ng illegal na droga, kaya pinapatay yung mga kakumpetensya na Chinese triad din. Kaya ang impression nun sa labas, sa publiko, parang, pinapatay nila yung mga, mga drug pusher. dealer. Oo. Pero itong mga pinapatay na ito ay yung mga hindi kasama sa grupo nila. Yun po yun. Pero yun si Peter Lim, kung maalala ninyo, si Peter Lim, Yes, na yung sa Cebu. identified na drug lord sa Cebu, kasama sa grupo nila yon, kaso mas senior yun doon sa kila Michael Yang. Kaya gusto na nilang i-elevate si Michael Yang, kaya sinunog yon si Peter Lim, pero hindi pinatay. Hinayaan lumabas. Kinasuhan, tapos biglang clear, tapos pinalaya. Pinaalis sa Pilipinas. Kasi parehas na triad po yan sila. Yes. Kasi parehas na triad po sila ni Itong si Ilang Pulong, market lang. Senator, wala ba siyang active case dito sa mga binabanggit nyo na naging role niya dito sa usapin ng drug trade? Or active involvement? Meron po. May
active case po na pending sa DOJ. Kaso talagang nahihiwagaan ako kung bakit sobrang tagal at hindi maiproseso yung kaso na yan. Kasi maliwanag na maliwanag ho yung ano dyan, yung ebidensya dyan. Kasi ebidensya dyan, yan din po yung ginamit to prove yung guilt ni Mark Taguba. So, talagang solid na ebidensya. Tapos sila naman yung nagturo nung mastermind. Kaya, yun, wala ka nang, wala ka nang hahanapin pa. Pero, talagang marami hong mga, mga kasabwat pa nila. Sabihin na lang natin na ibinao nila dyan sa DOJ at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno. Hindi kaya dapat Kaya hindi ipaalala gumagalaw. doon sa DOJ ngayon? Ano na Hindi po nangyari tayo dun sa kaso? nagkukulang sa pagpaalala. Senator, anong Hindi status po tayo nung nagkukulang. anong status nung kaso na isinampa niyo sa ombudsman laban kay Bongo? Plunder case yun, di ba? Ando doon po. Oo. Ano yun? Open and shut case yun. Sana ho, maitanong niyo po kay Ombudsman Boying Rimulya kasi, di ba, marami siyang ipinangako. December 15, marami dapat makukulong. Pero itong pinakang buong kaso, buong-buo na yon. Kasi ito yung 6.6 billion na total projects, 200 contracts na ibinigay nila Bongo at ni Digong doon sa tatay at kapatid ni Bongo mismo. Wala na po itong mga middleman o kung sino man, diretso. Kagaya nitong ginagawa ho, di ba, yung hinahanap nila kung sino ba yung proponent nila Diskaya, kung sino yung ng pondo. Ito po, buo na sa kanila na diretso. Wala na ng pretensions man lang So wala Ilang 8 months na ho, 7 months na nakatenga yan sa Office of the Ombudsman. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi pa rin gumagalaw. Mga kontrata po ito ng DPWH mismo. At ang nakapirma, mismong yung tatay at kapatid ni Bongo. Kahit na hindi sila yung, kumbaga class A na contractors na pwedeng mag-undergo ng project. So joint venture sila. Meron nga din silang joint venture with the Discayas Tapos pero sila yung gumagawa at nangungumisyon, binibigyan na lang nila ng porsyento itong mga nagpapagamit ng AAA license. So hindi po gumagalaw yan. Kaya maganda po, maitanong yan sa ombudsman ko, mamaya't mayain natin, mas mabilis pa po yan dapat. Opo. Sir, may ba ako ng konti? There was somebody who pointed this out a couple of days ago. Of course, the law firm of Sigrid Fortune is the one handling the case of PP Sara dun sa impeachment trial. But of course, Sigrid is also married to the sister of the Remulla brothers. And the Remulla brothers are, of course, active in several of these cases. There was a question that arose as to whether or not there could possibly be a conflict of interest in these associations. Yes, kasi pero kung dun sa kaso dapat sa mga ombudsman side yung conflict of interest. So dito sa pero dapat dinideclare nila na ito, just for the record, for transparency, brother-in-law nila yan. Kaya kailangan din, hindi rin magkaroon ng access sa ebidensya yung ombudsman doon sa impeachment trial. Kasi kahit na ano man yan, merong mga galamay na pwedeng makarating doon sa kabilang kampo yung mga ebidensya. Kaya kailangan siguraduhin yung guhit na yan. What about you? To you, is this any point of concern or it is not? It is a point of concern kasi marami na I'm not pinning the blame on anybody yet, pero may mga singaw na May mga singaw na
ebidensya na nakakarating doon sa kabilang kampo at meron ng mga nagagawa nila ng paraan. And so highly suspicious yung connection na yon. Pero kaya kailangan maging maingat pa, no? At itong kay yung kay kaso ni Bongo sa ombudsman, ito po, again, I'm not accusing anybody. Pero kumakalat kasi yung impormasyon na may mga parking fee na kinakalat dyan para hindi umusad yung kaso ni Bongo. Ako naman, ang pinakang pruweba dyan na hindi totoo yan, kung buong iproseso nila. Kasi buong-buo naman yung kasong i-file doon namin sa ombudsman eh. Kaya kailangan, dapat nasa advanced stage na yan. Pero wala eh. Ngayon, nabibigyan ng credence yung mga rumors na yon na may mga parking fee na pinakalat yung mga interested parties para hindi umusad yung kaso. Kaya kailangan maitanong po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Okay. Sir, Tatanungin po natin kapag nakausap natin si Boying. Sir, kabir naman ako iba ng konti. Kayo po, by any chance, have you been offered any position in the Marcos administration? Considering nga na parating on and off, may usapin na na possible shake-up, review, or revamp. Baka daw ikaw ang DILG, Senator. Wala pong formal offer in that regard. Although naman tayo, pwede naman po tayong manilbihan kung nasa gobyerno man o sa labas. We will just continue what we need to do. But you make the distinction na walang formal offer. I suppose by that you mean na merong informal feelers. Wala po tayong sinabi na gano'n. Basta wala lang ho. I think these things are forthcoming. Not necessarily para sa akin, pero I think there will be some changes in the days or weeks to come. Oh, ano yun, sir? yan, Ano inyong narinig? Baka konting timbre naman dyan. Ano inyong narinig? Baka may konting teaser naman. Hindi po, basta lang, kasi sa mga nakalap natin na impormasyon, and not necessarily for me, but generally, it's out there. Mm-hmm. On another Actually, topic, may mga nauna na, di ba? Yeah. Mm-hmm. Yeah, Yes. that's true. Sir Donald. on another topic, Senator, anong tingin nyo dito sa malapit nang magsimula na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Very optimistic ba kayo? Pessimistic? Half-half? Okay, dun sa kung mangyayari ito, so malapit na, July 6. Yes. Pero base sa mga nakakalap namin na impormasyon, itong kabilang kampo ay talagang desperado at gagawa sila ng ilang pagkilos, destabilization efforts to make sure na hindi matuloy. Ilang beses na nila, nakita nyo naman yung 18 bodyguards, ilang beses na paulit-ulit. They were hoping na magkikreate ito ng political outrage, pero time and again, hindi. Kasi nga walang kalaman-laman. Pero inuulit pa rin nila. Ngayon, merong ibang mga gusto silang gawing trigger para nga magkaroon ng kaguluhan at hindi matuloy yung impeachment trial. Ngayon, kung malagpasan niya mga yan at matuloy na itong trial, ako ay naniniwala na yung ebidensya ang magiging critical nito. Pag naipresenta yung ebidensya at makuha ang loob ng taong bayan, makumbinsi ang taong bayan na hindi nga karapat-dapat manatili sa pwesto si Sara Duterte, yan po ay yan ang magiging gabay nung mga senador na nasa gitna
o yung namamangka sa dalawang ilog, yun ang magpapatalon sa kanila. Kaya abangan po natin yon. Theoretically, may numero. 16, 17. Manipis lang talaga. Manipis. Pero yung tatlo doon sa mga tatalo na yon ay magbabase sila kung mapupuruhan ng ebidensya itong base ni Sara Duterte. So pag nakita nilang napuruhan at bumaba na yung kanyang numero, wala nang tsansa itong maging presidente, bibitawan na po nila yan, tatalo na sila. Yun po ang magiging gabay nung at least tatlo nung sa maaaring mag-convict. Okay. So 16 votes siya. Salamat, Senator. Maraming salamat for joining us this afternoon, former Maraming salamat Senator po, Sir. Sunny Trillanes. Thank you po. Thank you, Senator. Actually, Bok, may isa pang tanong sa iyo eh. Bakit ako? Ikaw. Di ba ako yung magtatanong? Kasi ganito po, kahapon binigyan ng, di ba, binigyan ng committee chairmanships yung tatlong miyembro ng minority, Yes. si Mark, si Camille Villar, at si Bongo. Yung kay Mark Villar pa sa banking and financial institutions, ha? It's also a significant committee. Although at the same time, I also know that in the past, some minority senators have also been given chairmanships kasi you have 41 committees in the Senate. Hindi mo pupunuan lahat yun. You only have 24 senators. Pero yung binigay sa kanila, hindi yun yung mga barya-barya. Hindi, oo, yung iba at least. So, what does that mean? Anong ibig sabihin nun? Kasi tatlo sila eh. And right now, we have 13 senators who are on the majority. Ang gusto mong sagot, yung sa loob ng kuweba o yung sa labas? Yung somewhere in between. Sa loob ng kuweba pero nakadungaw. Well, kita mo naman gano'ng kalipis yung majority. Yeah. At lalong malayo pa yung two-thirds. Two-thirds. Oo. Kung yung So- base was 24, lalo, di ba? So, kung ikaw ay nasa labas ng kuweba, iisipin mo na bahagi yan ng mga carrot and stick. Ito yung carrot. Kung ikaw ay nasa loob ng kuweba, ay, walang kinalaman yan. Ang ganda ng ngiti nyo. Sige, mag-gap muna tayo. Tapos mamaya, pagbalik natin, we bring in our reporter from Campo Crame. So, we will be back in a few... Oh, sorry. Are we bringing her in now? Sige. Gap muna. Sige. We will go into gap first. So, please stay with us. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. And it's the last stretch of the program. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And of course, with us are Dalai Llamas, si Ronald, at si Ami Pamintuan ng Philippine Star. Hi, guys. Okay, let's bring in our mojo from Campo Crame. We have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, kamusta ang nangyari dyan sa pagpunta ni Tab Baldwin sa CIDG? Yes po, Ronald, Amy, magandang hapon. No? So kaninang umaga nga, pasado alas 8, ay nakita natin yung pagdating ni dating head coach Tab Baldwin dito sa tanggapan ng PNP CIDG. Noong una, hindi pa natin agad na-verify kung sino yung kanyang mga kasama at sino yung mga individual na pumasok dahil ito nga si ADG ay talagang mataas yung kanilang seguridad sa pagdating ng mga personalidad na ito. Ngunit kanina nang makapanayam natin si DILG Secretary John Vic Rimulya, kanyang kinumpirma ang pagdating ni dating head coach Tab Baldwin at pati na rin si Dean Castaño na isa rin sa mga coaches na kasama during the team building sa Dipakulaw, Aurora. At hindi pa raw nagpapakita sa tanggapan ng CIDG itong si team manager Epo Quimpo na ang alam natin ay sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng abiso kung ano yung kanyang rason sa hindi pagpunta. At sa ngayon, ang kanila daw nakuha mula sa testimony ni head coach Tab Baldwin, dating head coach Tab Baldwin, ay mayroong daw inconsistencies doon sa pahayag ng players at nitong ni head coach Tab Baldwin. Hindi niya inaliwanag kung ano yung eksaktong statement na to na sinabi niyang may inconsistency, pero ang kanyang paliwanag ay dahil daw itong mga players ay nasa tubig habang ito namang mga coaching staff ay nasa pampang ng mangyaring insidente na kumbaga ay magkaiba raw yung kanilang point of view kaya nagkaroon ng inconsistency. Ngunit sususugin pa raw nila yan at mas palalimin pa ang investigasyon kung bakit may inconsistency dito sa testimonies ng dalawa ng
players at ng coaching staff. Habang nga si Father Bobby Yap naman ay hindi nakadalo sa tanggapan ng CEDG kanina sa kanyang imbitasyon dahil daw graduation ng Ateneo ngayong araw at sa Thursday siya next week aasahan na pupunta dito sa tanggapan ng PNP CEDG. Sa ngayon ay hindi pa sila naglalabas ng mas malalim na kinalabasan ng investigasyon. Ngunit natanong din natin yung drone footage na maraming spekulasyon kung ano ba yung nilalaman nito, yung starting formation, ano ba yung kanilang lagay during the incident. Ngunit ayon kay Remulla, 2-minute lang daw itong drone footage na ito at halos magulo daw yung perspective dahil siniset up daw ito ni Coach Tab Baldwin noong nangyari yung insidente. So hindi na rin naayos yung perspective kaya wala pa silang masyadong makuhang impormasyon. Ngunit masuri din na lang itong chinecheck kung ano pa yung mga posibleng makatulong dito sa investigasyon. Bok, Ronald, Ami? Bok, so hindi yung nakausap si wala Tab silang Baldwin? initial kasi merong mga nagbabanggit na baka daw pwedeng pumasok yan sa hazing. Wala ba siyang binanggit na gano'n si Secretary Remulla? Yes, Ami, no. Sa naunang pahayag nila kahapon, kasama ni PNP Chief Melencio Nartates, ang nakikita nga daw nilang direksyon nitong investigasyon ay posibleng violation ng Anti-Hazing Act. Dahil daw ang definition daw ng hazing ay hindi lamang yung pananakit ng physical, ngunit yung ding exposure to dangerous risks dahil nga nakita natin na prior to the activity ay nasabihan itong mga players na mataas nga yung current doon sa Dipaculo Aurora at tinuruan pa daw sila kung paano sila aalis doon sa Riptide. So ito yung tinitignan nilang anggulo. Pero Ami, actually, ang sabi niya ay ito yung isa sa tinitignan nilang anggulo pero lahat daw ng possible cases or possible na paglabag ay tinitignan nila dahil ongoing pa naman daw yung investigasyon at posibleng mabago itong anggulo ng kanilang pinatutunguhan ng investigasyon dahil kung babalikan natin yung mga nauna nilang pahayag ay meron pang anggulo ng posibleng homicide. So, dahil humugulong pa yung investigasyon, ay posible pa itong mabago or posible pang madagdagan. Ami. So hindi kayo pinalapit Jazz dun sa CIDG? Yes, Bok, no. Hindi tayo pinalapit doon sa tanggapan ng CEDG dahil ang nangyari ay si DLG Secretary Remulla yung lumapit sa atin. Sa ngayon, mataas yung kanilang seguridad, no? Actually, from the past na mga nagpunta from yung una, Athletics Department Head Emmanuel Fernandez, at yung mga sumunod, former players, current players, until now, ay hindi tayo pinapayagang lumapit dito sa mga dumadating sa tanggapan ng CEDG. Although nakakausap natin yung ilan sa kanilang lawyers, pero itong mga personalidad mismo ay mataas yung kanilang pagbabantay talaga all throughout from day 1 until day 5. Kaya ang nakukunan lang natin ng panayong for now ay ito ngang si DLG Secretary John B. Remulla, si EDG Director Alexander Morico, and PNP Chief Melencio Martates. Yeah. Kasi the last time kasi na medyo nakalapit kayo sa CIDG, nabasag yung salamin, nabasag yung pintuan nila. But anyway, I want to ask you something. In particular, yung earlier statement ni is it General Morico, Alexander Morico, head ng PNP CIDG. I think it was the other day na sinabi niya na hindi aksidente. As far as they were concerned, mukhang hindi aksidente yung pagkamatay ng dalawa. Gusto ko lang maintindihan ng mas malinaw kung anong ibig niyang sabihin na hindi aksidente. Kasi wala siyang masyadong paliwanag eh. Ang nakuha ko sa soundbite niya noong isang araw ay ang dahilan daw ay parang yung distansya ng pinangyarihan doon sa resort. I don't know how they came to the conclusion it was not an accident because of the distances. Pero meron na ba silang paliwanag doon sa kanilang assertion na hindi ito aksidente? Yes, Boko. Tama ka dyan. No? Hindi niyo masyadong na-elaborate sa atin kung paano niya nasabi yung aksidente na kanyang, yung sinabi niya na hindi aksidente itong nangyari nga sa pagkalunod nito ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Pero before itong kanyang statement leading to that conclusion from sa initial conclusion dahil nga napag-usapan doon sa briefing na iyon ay ano ba yung mga nangyari or yung events kaya nangyari itong insidente. So una, 700 meters away from the front of the resort nangyari even though nasabihan nga sila na doon lamang sa harapan dahil nandun yung lifeguard and they were doing stationary jog and walking sa tubig.
at they were informed beforehand na delikado nga yung sitwasyon ng water. Ang nakikita natin na rason sa kanyang pagsabi nito ay not necessarily Bokno na hindi siya aksidente dahil intentional, but yung form or yung act of negligence na hindi nag-take ng precautionary measures prior to the incident, even though nasabi na nga ito yung mga exposed sa risks itong mga players, which is also leading nga doon sa kanyang initial investigation na yung possible violation of the anti-hazing law, dahil nga although hindi naman natin sinasabi na sinadyang i-expose sa risks itong players, but that is also part of the violations nga nitong anti-hazing na na-expose to dangerous instances itong mga players. Bong. Okay, medyo medyo malabo yung paggamit ng mga kataga eh. Pag sinabi mo kasi hindi siya aksidente, May foul play. it almost sounds as if there was Or malice negligence. involved. Or foul play. Negligence or foul play. Oo. Kasi it's possible naman, and we've talked about this before, it's possible that it was an accident where you still have criminal liability, meaning Negligence. reckless imprudence. Yun na nga, negligence. Oo, resulting in homicide. Those are the possibilities eh. Kung makikita mo kasi yung dagat, parang delikado talaga eh. Di ba? Medyo delikado eh. Kaya siguro yun yung sinasabi nila. Pero ayun nga, medyo irresponsible kasi kung magbibitaw ka ng ganung mga statements in a very volatile situation. Anyway, let's try to get clarity. I was kind of hoping kasi na si Remulla would have clarity there sa pahayag na yon ni Morico. Kasi si Morico, I don't think you've seen him since then eh. O walang paliwanag si Remulla dun sa issue ng aksidente. Sa ngayon, Bokno, maikli lang yung ating panayam sa kanya kanina at hindi na rin kami binigyan ng mahabang oras para magtanong at elaborate nga itong kanyang statement. Pero sa oras na makapanayam ulit natin siya, ay siguruhin natin na may clarify yan. Dahil nga, totoo yan, Bokno, medyo mabigat itong kanyang binitawan na salita at talagang kailangan ng mas malalim na explanation kung bakit nga ba nasabi itong hindi ito aksidente. Pero sa ngayon ay gumugulong pa raw ang investigasyon at pinapangako naman daw nila na oras na matapos itong kanilang isinasawag investigation, dahil sabi nga nila kahapon nasa 80% na. Yeah. Pero Bok, nung una nilang pahayag kahapon is ang target nila may submit sa DOJ by Tuesday next week. Pero dahil nga hindi naka-attend din si Father Bobby Yap at meron pang ilang mga testimonies na kulang, ay possible daw na ma-extend at mangailangan pa ng another week to complete the report. Okay. So aabangan pa rin natin yan, Bok, kung ano pa yung magiging further development. Okay, Dahil Jazz. medyo mahaba pa yung tatakbuhin ng Sige. investigasyon. Sige, Jazz. Maraming salamat. Mojo Jazz Paredes reporting from Campo Crame. Thank you, Jazz. Salamat. Thank you, Jazz. Thank you for joining StarCon today. Aming pamintuan ang bossing ng Philippine Star at si Dalai Llamas ang bossing ng mga political pundits. Just again Monday for StoryCon at 4 p.m. I'm Ed Lingao, kapatid. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.